Pilipinas, kumusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao. Marami pong nangyari ngayong araw ha. At isa po dyan yung pagtakbo ni Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Nagpapatulong sa Korte Suprema. Dahil daw po dito sa, sabi nila hindi verified, na warrant of arrest. Kung hindi kayo sigurado kung totoo nag-exist yung warrant of arrest, bakit kayo tatakbo ng Korte Suprema? Medyo problematic ito ka-coffee ha. Itong move nila Bato de la Rosa. Dahil nagpunta po sila ng korte, Supreme Court ha. Yan o, headline o. Bato de la Rosa asks Supreme Court to block his ICC warrant. Headline pa lang, problematic na eh. Paano mo hihilingin sa Korte Suprema na harangan yung warrant of arrest kung sa una pa lang naniniwala kayo na hindi nag-exist yung warrant of arrest? Di ba sabi nyo, hindi yan verified. In fact, nagalit pa kayo sa mainstream media, nagalit kayo sa media dahil nagre-report na hindi verified. Ano to? Binabawi ninyo yung sinasabi ninyo. So ngayon, naniniwala na kayo na nag-exist yung warrant of arrest na yan. Kaya tumakbo kayo ng Korte Suprema, nagpapatulong kayo ngayon sa Korte Suprema. Oh, edi kinain nyo rin yung sinabi nyo. Di ba? Very problematic itong move na to, itong ginawa nila Bato. 1, hindi kayo convinced na may nag-exist sa warrant of arrest. 2, papaano magkakaroon ng jurisdiction ang Supreme Court sa ICC? International Criminal Organization yung ICC. Papaano na mas mataas ang Supreme Court ng Pilipinas doon sa ICC? Alam nyo, ibabasura yan. Ibabasura at ibabasura yan ng Korte Suprema. Nasa Philippine Star. Senator Ronald Bato de la Rosa, through his counsel, Israelito Torion. Ang problema dito kay Torion, ito rin yung abogado ni Digong eh. Natulungan ba ni Torion si Digong? Actually, wrong move ito. Itong ginawa ni Bato de la Rosa eh. Recycled eh. Same lawyers na hindi naman natulungan si Digong. So kung ako kay Bato, kung ako mag-a-advise kay Bato, kumuha ka naman ng mas matino, mas magaling na abogado. Hindi natin sinasabing hindi magaling si Torion ha. Pero tingnan mo yung mga kliyente niya. Si Kibuloy nasaan? Nakakulong. Si Digong nasaan? Nakakulong. O ano yung pattern? Si Bato makukulong, si Torion din kinuhang abogado. Baka may ibang perspective. Di ba? Hindi natin sinasabing hindi magaling si Torion. For sure, may husay din yan. Naging abogado eh. Pero baka hindi siya magaling sa usapin ng paghawak ng ICC. ICC case. Diba? Kasi wala naman napatunayan pa eh. Sabi nila, si Ka-Coffee, ikaw nga, wala ka rin naman napatunayan. Talaga. Wala naman, di ba tayo abogado eh. Ang pinupunto natin dito, wrong move itong ginawa ni Bato na si Torion ulit. Kasi, based on historical data, based on historical records, hindi naman natulungan ni Torion si Digong at si Kibuloy. Nakakulong pa rin. Diba? Pero okay lang yan. Pabor yan. Pabor sa atin yan. At least makukulong si Bato. Diba? Bato de la Rosa, through his counsel, Israelito Torion, has asked the SC to issue a TRO o Temporary Restraining Order or writ of preliminary injunction against the implementation of an arrest warrant possibly issued against him by the International Criminal Court. Doon pa lang eh. Problemado na eh. First line pa lang, problemado na. Una, hindi kayo naniniwala na may warrant of arrest. Pangalawa, paano mag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema na hindi niya naman sakop ang ICC? Ano yun? Pwedeng utusan ng Korte Suprema ang ICC o ICC. Bawal yan ha. Yung TRO nyo ha, yung warrant of arrest nyo, bawal yan ha. O Interpol, bawal yan ha. Kailan pa naging mas mataas ang Korte Suprema ng Pilipinas sa Interpol? Di ba? Talaga nga naman, oo. Anyway, ito daw ang petitioner, Ka-Coffee. Basahin natin ito. Ito nagsisirculate online ito. Sige, basahin ko na lang. Medyo maliit ito eh. Very urgent manifestation with most respectful reiterative prayer for issuance of TRO/injunction. The petitioners, kasama si Bato rito at saka si Digong Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald de la Rosa,
through the undersigned counsel and unto the Honorable Supreme Court, most respectfully state that. Ano yung sinasabi nila? 1. On November 8, 2025, former Department of Justice Secretary and incumbent Ombudsman Jesus Crispin Remulla publicly disclosed during his DZRH broadcast that he has it, and I quote, on good authority that the International Criminal Court has already issued a warrant of arrest against Senator Ronald Bato M. De La Rosa. Nag-change ng narrative. Nag-iba kayo ng ihip ng hangin. Ang una, hindi ninyo ino-honor yung warrant of arrest na yan. Hindi nyo kinikilala yung warrant of arrest. Sabi nyo, wala pang resulta yung inyong independent verification. Tapos ngayon, dito sa inyong prayers, yung inyong petition sa Korte Suprema as if totoo yung sinasabi ni Remulla. O naniniwala na kayo ngayon kay Remulla. Nagkaroon ng mga press conference, di ba? Ang DOJ nagkaroon ng press con. Ang sinasabi ng DOJ, dalawa yung option natin dyan, surrender at extradition. Pero mas mabilis po yung proseso ng surrender. So mukhang natakot kayo dyan, di ba? Kasi DOJ nag-press con eh. At natakot kayo na isusurrender eh. Tinanggap na nila. Pinaniniwalaan na nila ngayon. We can assume from now on na ina-acknowledge na nila na may warrant of arrest itong si Bato. May way ba tayo para ma-verify? Wala. Kasi inamyendahan po, actually disadvantageous ito kay Bato eh. Inamyendahan na po ng ICC ang kanilang rules na ang bawat warrant of arrest ay hindi na pwedeng isa publiko. Hindi pwedeng i-announce ng DOJ yan, hindi pwedeng i-announce ng Ombudsman yan, ng Department of Foreign Affairs, ng DILG, and even ng Presidente ng Pilipinas. Hindi nila pwedeng i-announce yan na may warrant of arrest kay Bato or sa isang individual. Bawal na po yan. Simula November 10, 2025, binago po ng ICC yung kanilang rules. So ngayon, mangangapa sa dilim itong si Bato. Ano ba talaga? Meron ba talagang warrant of arrest? Kasi kinakabahan na ako. Takot ako makulong eh. Noon pa naman sinasabi niya, takot na siya makulong. Pero may mga times sasabihin niya, sige, bring it on. Di ba? Make my day. Pero ngayon, takot na. Di ba? Hindi na nga pumapasok sa Senado eh. Alam niya, baka ma-surprise na lang siya. Pagpasok niya ng Senado, andyan na mga aresto sa kanya. So natatakot siya makulong. Noon sinabi niya rin natatakot siya kasi hindi raw siya madadalaw ng kanyang mga apo. Diyan sa The Hague. Ito yung prayers nila. Ano po yung hiling nila? Ibig sabihin po ng prayers, ka-coffee, ano yung mga hiling nila sa korte? Wherefore, petitioners most respectfully pray that this honorable court, ito daw po sana ang gawin ng Korte Suprema. Number 1, ilan ba to? 5 ito ha, isa-isahin natin. Number 1, take judicial notice of the public statement made by Ombudsman Jesus Crispin Remulla on November 8, 2025, confirming on good authority the issuance of an ICC warrant of arrest against petitioner Senator Ronald Bato M. De La Rosa and of media reports evidencing continuing cooperation between the DOJ o WPP, DOJ-WPP and the ICC. Take judicial notice. Paano kaya yung judicial notice yan? I-verify ng Korte Suprema? Yun ba ang ibig sabihin yan? Take judicial notice. Walang definition kung anong ibig sabihin niya dyan sa judicial notice. Siguro mga abogado maiintindihan yan. Pero ang understanding ko dyan, ang sinasabi niya, pansinin nyo. Yun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Kayo dyan sa Supreme Court, pansinin ninyo yung sinasabi ni Remulla. Siguro, hoping itong si Torion, na sabihin ng Korte Suprema, mali yung ginawa ni Remulla na pagsasapubliko ng may warrant of arrest kahit hindi ito yung official copy. Yun siguro ibig sabihin niya ng take judicial notice. Hindi natin alam, baka may ibang meaning yan sa mga abogado. Maybe may lawyers na nakikinig sa atin, no? Please correct us kung mali tayo dyan. Pero ang understanding ko dyan, as simple as pansinin ninyo, Korte Suprema itong naging pahayag ni Bato de la Rosa, ni Crispin Remulla. Number 2 na hiling nila, direct the Department of Justice and the Department of Foreign Affairs to formally submit within 72 hours. Wow! Written certifications under oath confirming or denying whether any ICC-related warrant, note verbal, or communication has been received, transmitted, or processed through official channels. Wow! Bravo! Iba rin si Torion no? Ang sabi niya, Korte Suprema, utusan mo
ang DOJ at ang DFA na magpasa ng formal document ito ka-coffee, formal document within 72 hours. Ganyan ha, within 72 hours ha, may oras pa, written certification. Ibig sabihin, DOJ, ang nagsasalita, kunyari ha, Supreme Court, DOJ, sumulat nga kayo sa akin, formal letter ha, i-confirm nyo, totoo ba naman nag-exist yung warrant of arrest na yan? I-confirm nyo or i-deny ninyo. Bibigyan ko kayo na 72 hours. Yan yung request niya. Nito yun dyan. Wow! Wow! Kakaiba rin ito, no? Or baka raw may natanggap na communication itong ICC o any related warrant, ICC-related warrant, ipag-alam daw. Kailangan i-verify, i-confirm yan ng DFA at ng DOJ. Astig mag-demand no? Number 2 pa lang yan, ha? Number 3. Issue immediately a temporary restraining order or TRO and a writ of preliminary injunction enjoining all respondents, their agents, and subordinates from 1. Ipagbawal daw po ang pag-enforce, pag-facilitate, and pag-coordinate ng implementasyon, Tagalogin ko na lang ha, ng anumang ICC warrant, red notice, or surrender request against petitioner Senator De La Rosa. Wow! Iba talaga si Torion no? Kapal na mukha Kapal na mukha no? Yan ang gusto niya, TRO. Pagbawalan ng gobyerno ng Pilipinas, pagbawalan ng DILG, pagbawalan ng DOJ, o kahit na naman pong law enforcement agency siya ng Pilipinas, na ipatupad yung warrant of arrest na yan, i-facilitate or makipag-coordinate sa Interpol o kung ano man yan na magli-lead into arrest of Bato de la Rosa. Iba, di ba? B. Extending any form of logistical, financial, or protective assistance to ICC witnesses through the Witness Protection Program, WPP, or any similar office. Wow! Extending any form of logistical, financial, or protective assistance to the ICC witnesses. Itigil daw po ang pagbibigay ng anuman pong suporta sa mga witnesses ng ICC. Sama no? Grabe naman kayo. Remember yung mga witness dyan, yung mga biktima, mahihirap. Asawa ng tricycle driver, asawa ng sari-sari store owner, kasi mahihirap lang naman yung biniktima ng tukhang ni Bato at ni Digong. Tapos ang gusto dito ni Torion, gusto ni Bato, kung ano man po yung assistance na ibinibigay sa mga witness na yan, itigil. Walang puso itong mga to no? Letter C. Transmitting any ICC-related communication or correspondence through diplomatic or law enforcement channels pending final resolution of this case. So, bawal daw po mag-transmit ng kahit na anuman pong communications o letters or correspondence na may kinalaman po sa ICC hanggang hindi daw po nare-resolve itong kaso na ito. Nagpapatawa ba kayo? Ano ka? Hello? Ano to? Joke? Anyway, sige, may dalawa pa. Number 4. Resolve forthwith. Ogo! Ang galing nyo dyan Ano ibig sabihin na forthwith? Ginamit ni Torion ang term na forthwith. Agad-agad ang ibig sabihin yun, di ba? Pero nung ginamit nyo kay Sara Duterte sa impeachment niya, hindi agad-agad ang meaning. Iniba nyo ang meaning ng forthwith. Ngayon, ibabalik din nyo yung meaning ng forthwith. Alam mo, sabi nila, resolve forthwith all pending motions for injunctive relief considering the gravity and immediacy of the constitutional issues involved. Agad-agad daw po. Sabi ni Torion agad-agad daw pong resolbahin lahat ng mga pending motions, lahat ng mga nakabinbin na motion, or para daw po sa injunctive relief. At dahil mabigat po itong usapin na ito, at ito po ay issue ng constitutional, ito po ay isang constitutional issues. Issue po ito sa ating saligang batas, kaya dapat agad-agad resolbahin yung mga pending motions. Forthwith. Kala ko ba iba na meaning ng forthwith? Ngayon, binabalik ninyo Number 5, last na ito. Grant such other reliefs as are just, equitable, and necessary to preserve the rule of law, the sovereignty of the Republic, and the integrity of the Supreme Court's jurisdiction. Okay. Gawin nyo yan, Supreme Court. Basta favorable kay Bato, gawin nyo. Diba? Dapat equitable and necessary para ma-preserve daw yung rule of law. Ibig sabihin nila pala, nila Torion, yung pagka-aresto kay Digong, hindi na-preserve yung rule of law. Ibig sabihin, yan pala ay labag sa batas, yung pag-surrender kay Digong dyan sa ICC.
Hindi ba, sinampahan nyo na ng kaso sa Supreme Court? Anong ginawa ng Supreme Court? Binasura din naman yung kaso nyo dyan. Mauulit lang yung ginagawa ninyo. Respectfully submitted this 13th day of November 2025 at Davao City for Manila, at Davao City, close and open parenthesis, for Manila, Philippines. Sabi po ditong prayer na ito. Itong ipinasa po ng kampo ni Bato through Israelito Torion. Kakatuway, no? Bakit biglang natakot? Kala ko ba, bring it on! Walang kasama dyan si Digong. Nag-iisa si Digong dyan. Kung si Bato isusurrender niya ang kanyang sarili, malaking tulong yan para kay Digong. Baka humaba pa yung buhay ni Digong dyan dahil meron na siyang kasama. Meron na siyang kaagapay. Diba? At matutuwa ang mga pamilya Duterte dahil kahit papano may kasama si Digong na ngayon ay nag-iisa. Malungkot mag-isa, magpapasko na naman. Mag-isa siya dyan sa The Hague. Kung nandiyan dyan si Bato, malaking bagay yan para kay Digong. Bakit ayaw ni Digong, ni Bato sumurrender? Ayaw niyang sumuko. Sana mga DDS makumbinsin ninyo. Para din yan kay Tatay Digong. Si Tatay Digong din po magbibenepisyo once na nandiyan na po si Bato de la Rosa. At isa pa, ito po ay usapin ng hustisya. Kailangan makulong si Bato dahil siya ay isa sa mga major players dito sa Tukhang kung saan 30,000 po ang namatay at kailangan may mapanagot dyan. Diba? O siya, sige. I-komento ang inyong opinion. May mga nais po kayong sabihin. Ang inyong reaksyon, lagay dyan sa comment section para nababasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa YouTube, please like and follow. Yung mga nasa TikTok, please subscribe na rin po kayo. YouTube, subscribe, tama. Facebook pala, like and follow. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.